Okay, yun. So, welcome back. Welcome back to our problem in hydraulics. So, this is chapter 1, properties of fluid. Nasa problem number 6 na po tayo, no? Okay, so ano ba yung problem number 6 na sinasabi dito? A thin layer of glycerin flows down an inclined wide plate with the velocity distribution shown. So, maswerte tayo, may shown. Ibig sabihin, may figure. For h or the height is 0.3 inches and the angle is 20 degree. Determine the surface velocity or the u. Note that for the equilibrium, the component of the weight acting parallel to the plate surface must be balanced by the shearing force developed along the plate surface. In your analysis, assume that unit plate with Okay, so yun na yun. Okay, so given naman tayo dito ng equation din ng glycerin, ng velocity ng glycerin. Pero, ano ba yung formula natin? So, this is our formula for the shearing stress. Actually, baka magka-problema kayo doon sa inyong libro kasi yung iba is naka-derive ito ng ano ba yung una dito? This is the absolute. Ito bumaba. Itong du over dy bumaba siya dito sa ano. So, wag kayong mataranta dyan. Parehas lang din naman yan. Okay? So, this is the u. That is the derivative of the u. Okay? So, analyze muna natin yung given. Okay? So, mayroon tayong 0.3 inches. Kailangan natin i-convert yan ng in feet. So, that is 0.25. Kailangan natin yan kasi later on, yung mga unit kasi natin yung kailangan. Para may consistency. Yung alpha natin or yung angle is 20 degree. So, kinuha ko na din yung absolute viscosity ng glycerin. So, at 20 degrees. So, given naman tayo kasi sinabi dito na glycerin. So, ibig sabihin, alam na natin dapat yung absolute viscosity niya. So, that is 3.13 times 10 raised to negative 2 in this unit, ha? Iba din to pag SI yung unit. So, dito sa English, ito yung unit. Ito yung value niya. So, yung unit weight din ng glycerin is 78.9 pound per cubic feet. So, kailangan natin din to. Mga constant na ito eh. Kailangan din natin to. So, analyze natin yung drawing. Ano ba yung mangyayari dito? So, di ba meron tayong weight? Meron tayong weight. Yung weight natin is pa ganyan. Kasi obviously naman yung weight natin, lagi yan pababa. Kahit yung plate natin is naka-incline, yung weight natin is talagang pababa talaga siya vertically. Hindi siya magiging perpendicular doon sa plate. Kaya lang meron tayong kukuha tayo ng component siya, 'di ba? Doon sa ating statics. Okay? So, yung problema natin is ito lang. Wag na natin problemahin ito, hindi na natin kailangan 'yan. Yung problema lang natin yung force na 'yan na pupunta doon, that is our force or that our velocity na pupunta doon. So, that is our u, that is weight sine A or alpha or the angle. Kasi nga 'di ba, this is an opposite, ito yung angle niya, opposite over hypotenuse. So yun, ito yung mangyayari sa kanya. So analyze natin, yung weight natin is equivalent to the unit weight of glycerin times the volume of glycerin. So yung volume natin is equivalent to the height niya, tapos yung area nitong plate, kung ano yung area nitong plate. So that is also equivalent to length times the width of the plate. Okay? So anyways, pwede naman tayo dito mag-stop kasi makakancel out din naman yan. Pero in-explain ko lang na ganun yung ating ano. To simplify, ito yung magiging value natin. Why is it that yung L at saka W is natanggal? Kasi inassume dito, actually dapat yung width lang yung 1. Inassume ko na din yung L is 1. Dapat ito lang. Dapat may WL pa din yan. Pero anyways, wala naman din talaga itong kwenta kasi makakancel out din yan nga mamaya. Kinancel out ko na lang dito pa lang mismo. Kasi inassume ko na 1 to 1 ito. Okay? So, ito yung magiging yung U natin. Okay? So, given naman tayo dito din ng glycerin, ng W, ito.
'Di ba? Sinulat ko lang. Okay. So, ilipat natin yung malaking U doon. Ilipat natin dito. Okay? So, ganyan yung magiging itsura niya. So, ngayon, is i-derivative natin to satisfy this shearing stress du. Okay? So, paano natin i-derive to? Ito, bababa, di ba? Magiging ganyan lang. Magiging 2 na lang. Ito, bababa, magiging 2y. Yun. Yan lang. Ang derivative natin dito, napaka-simple, napaka-easy. Huwag kayong matakot sa derivative. Baka natatakot kayo sa derivative. Hindi yan nakakatakot. Madali lang yan. Simple lang yung ating derivatives dito. Okay, from the base of the plate, y is equal to 0. So, ibig sabihin, kung kukuha tayo dito ng y is equal to 0, ito magiging 0 na yan. 'Di ba? 0 na yan. 0, ibig sabihin, yung matitira na lang, ito na lang. That is a 2u over h. Okay? So, pasok natin itong value na, yung du over dy is equal to 2u over h. Ito na yun. 'Di ba? Yung shearing stress natin, yung magiging formula natin is 2u over h na. Kasi nilipat lang, pinalitan lang natin ito ng nakuha natin dito. Okay? So, that is our formula for our shearing stress. Kaya lang, ang sabi naman dito, that for the equilibrium, the component of the weight acting parallel to the plate. Parallel to the plate, ito yun. Parallel to the plate, surface must be balanced by the shearing force. Yun nga yung sinasabi ko, kaya kinuha ko to kanina. Okay? That is the shearing force ko, no? This is, kasi ito, inassume ko na lang to na yun din, para hindi kayo maalito. This is the shearing force. Hindi siya totally na velocity. Iba kasi yung velocity, ito yung sa velocity niya. This is a shearing force actually. Pero sinabi ko na lang diyan na double na U para hindi kayo malito. Kasi may force naman talaga yan doon. Ang sabi dito is the first surface balance by the shearing force developed along the plate surface. So, ibig sabihin, kung mayroon tayong force na papunta doon, ibig sabihin, may sasalubong din siya na shearing force. May shearing force din siya. Okay, may shearing force or may shearing stress na din siya doon. Yan. So, yun yung ating mangyayari dyan. Kasi kaya naging shearing force lang yun kung hindi natin isasama yung area. Shearing stress na siya kasi kasama na yung area. Kaya nga, sinabi ko, ang U is equal to the stress. Yung U natin mapapunta doon is equal to the shearing force naman dito. Okay? Or the shearing stress. Ito, mayroon pa yan. Ito, mamultiply pa dapat natin yan sa A. Kasi that is the shearing force pa lang. Tapos ito, may A pa dapat yan. So, makakancel out din naman kasi yan. Kaya hindi ko na sinali para medyo madali ninyong maintindihan. Kasi ito dito, pwede na tayong pa lang. Stop na tayo dito. Kaya lang ito, i-multiply pa natin itong na to, tao. Itong session, i-multiply pa natin yan ng area pa din. Kasi by surface pa din siya dito. 'Di ba? May shearing force pa din siya doon sa portion na yan or sa area na yan. So that's why tinanggal ko na kasi magka-cancel out na lang yan. Okay? So ito na yun yung ating magiging itsura. So yung U natin, ito na yun. Tapos ito na yun. Yun. Tapos kukuha natin, ang hinahanap natin yung U. I-derive natin. Ito yung H, pupunta doon. Magiging H squared. 'Di ba? Tapos itong 2, tapos ito yung absolute viscosity, bababa. So, ganito yung magiging itsura natin ng U. Okay? So, ito na yung magiging formula natin for the surface velocity. So, yung surface velocity natin, yung gamma natin is 78.9. 'Di ba? Tapos, yung H natin is in feet kasi para mag-satisfy yung mga units. So, in feet is ito. Ito. Naka-squared yan, ha? Kasi nga pupunta yan doon ng mamumultiply. Tapos sin A, 20. Tapos ito, 2 times the viscosity. Okay? So, we have the answer of 0.2694 feet per second. So, ito yung ating magiging surface